Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Emil, 37 taong gulang at nakatira dito sa Parañaque. Uumpisahan ko ang kwento ko, maraming taon na ang nakalipas. 17 anyos lang noon ang Mama Minerva ko nang magdalang tao siya sa akin. Samantalang ang Papa Anton ko naman, 19 anyos lang. Noong mga panahong yun ay malamlam na ang kanilang relasyon. At dahil sa biglaang pagbubuntis ng mama ko, wala nang nagawa pa ang papa ko kundi ang manatili sa kanilang relasyon at pakasalan si mama. Gustuhin man kasing tumanggi ng papa ko, wala na siyang magagawa pa dahil pinagbantaan siya ng lolo at lola ko na ipakukulong at kakasuhan ng panggagahasa kapag hindi niya pinakasalan ng mama ko. Dahil sa nangyari, pareho silang hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo at tuluyang hinarap ang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mga magulang ko. Tony, nang maikasal silang dalawa, sinubukan naman daw nilang ayusin ang kanilang relasyon. Pero siguro dahil pareho pa silang bata noon, nauwi sa madalas na away ang relasyon nila. Na sinabayan pa ng walang tigil na pagsusugal, pag-inom ng alak at pambababae ng papa ko. Nasanay na nga lang ako sa ganong eksena sa bahay namin. Wisit ka talagang lalaki ka! Napakawalang kwenta mong asawa! Eh ikaw, ano tingin mo sa sarili mo may kwenta? Wala rin naman, di ba? Wala kang ginawa dito sa bahay, kundi humilata at maghintay ng ibibigay kong pera. Yung kakarampot na perang inaabot mo ba ang pinagmamalaki mo? Eh bariya na nga lang yung napupunta sa amin dahil mas inuuna mo pa yung pambili ng alak at pagsusugal mo! Ay, ano ba yan? Nag-aaway na naman sila. Paano naman ako makakapag-review nito na maayos? At pinaghihirapan ko yun. Kaya wag mo akong pakialaman kung saan ko ginagastos ang pera ko. Isa pa, doon ako masaya. Kaya pabayaan mo na ako. Nakakainis naman, oh. Di pa ba sila titigil? Alabas na nga sa kwarto ko nung mapatahimik ko na sila. Sa alak at sugal, may mga babae ka pang ginagastusan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tinatago yan. Bala ko pang ipagmalaki. Dahil kung tutuusin, mas masaya ako sa mga babae ko kaysa sa inyo. Nagbiya ka talaga, Anton! Isip ka! Anong gramong ka? Huwag ka nakakatirin ka! Pwede ba tumigil ka na? Ha? Kung ayaw mo, masasakit ka. Pa! Tama na! Tigilan nyo na po yan nakakaya sa mga kapitbahay, oh. Lalo na kayo pa. Ba't nyo sasaktan si mama? Aba, lakas ng loob mo magsalita dyan, ha? Alam mo, ikaw talaga ang punot dulo kung bakit naging miserable ang buhay ko. Kung di ka lang sana nabuo, hindi sana ako nakatali dyan sa buwisit mong nanay. Anton, pwede ba? Huwag mong idamay ang bata. Bata? Di na yan bata. Binata na yan. Tignan mo. May isip na yan. Mabuti na't alam niya ang totoo na kundi lang naman dahil sa kanya, hindi ako mapipilitan na pakasalan ka. Eh di ba, tinakot lang naman ako ng mga magulang mo na ipapakulong ako kapag di kita pinakasalan? Di ba? Anton, pwede ba? Ang tagal na panahon na yun. 17 taon na tayong nagsasama. Oo nga, matagal na yon. Pero hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin na nagpadala ako sa takot ko sa mga magulang mo. Sana mas naging matapang ako. Sana pinaglaban ko yung sarili ko. Pa, tama na. Oo na, sige na. Ako nang may kasalanan kung ba't naging miserable ang buhay nyo. Pero kayo rin naman ang dahilan kung ba't ako nabuo, di ba? Tsaka pwede ba itigil nyo na yung pag-aaway nyo dahil wala naman na kayong magagawa eh. Bakit hindi na lang kayo magkaayos? Tanggapin nyo na lang na kayo na talaga yung magkasama hanggang sa tumanda kayo. Paulit-ulit na lang eh. Manahimik ka nga. Hindi ko gagawin yan. Ayoko. Ayoko na.
Sawang-sawa na ako. Hindi ko na kaya. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na, Minerva. Tama na to. Ayoko nang pilitin pa ang sarili ko na makasama ka. Hindi ko na kayang tumagal sa ganitong sitwasyon. Dahil sa totoo lang, matagal ko nang ayaw umuwi sa bahay na to. Sawang-sawa na ako na makasama kayo. Para ako nakatira sa impyerno sa tuwing umuwi ako dito. Kaya mas gusto ko pang uminom ng alak hanggang umaga at magsugal sa labas kaysa makita kayo. Kasi sukang-suka na ako sa inyo. At sa tuwing nakikita ko yung pagmumukha ninyo, lagi kong naaalala yung mga bagay na hindi ko nakamit dahil dumating kayo sa buhay ko. Kami ba talaga ng anak mo ang dahilan kung bakit gusto mo nang makipaghiwalay? Sabihin mo meron ka ng bagong babaeng kinalolokohan. Ano-ano pang sinasabi mo dyan eh. Yan lang ang gusto ko sa'yo, Minerva ha? Kahit paano may talino ka kahit konti. O tama ka. Kaya mabuti pa, ngayon pa lang tapusin na natin to. Dahil kating-katinay pa ako na lumayas sa pamamahay na to. O sige, lumayas ka. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero siguraduhin mo na hindi ka nababalik pa. Naman! Pa, teka, hindi kayo pwede maghiwalay, pa. Pa, huwag kayong umalis ha. Huminahon kayo. Huwag kayong magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi. Buo na ang desisyon ko. Ayoko na makasama pa ang nanay mo. At ikaw, Emil, ayaw na kitang makita pa. Kaya pabayaan niyo na ako. Pa naman, huwag naman ganito pa. Pa, huwag niyo kami iwan ni Mama. Parang awa niyo na. Huwag kayong umalis. Pa, Bitiwan mo ako. Huwag mo akong yakapin, buwisit ka. Pa, huwag niyo kami iwan. Magkayos na kayo ni Mama. Pag ako lahat ng utos niyo susundin ko, huwag lang kayong umalis. Ano Pa naman. Tama na ang drama. Iwan mo ako, lumayo ka sa akin. Hindi ako bibitiw sa inyo. Bitiw sabi! Ha? Emil, anak! Makulit ka, ha? Kapag sinabi kong bumitiw ka! Ano? Gusto mo pa yung nasasaktan ka? Walang hiya ka! Yung anak mo sinaktan mo, napakahayop mo! Yan ang nababagay sa inyo! Kaya wag nyo na akong pigilang umalis sa bahay na to kung ayaw nyong damputin kayo sa kangkungan. Magsama kayong dalawa. Mga buwisit kayo! Pa! Huwag mo kami iwan, pa! Papa! Tumahimik ka na nga, Emil! Hayaan mo na yung walang hiyang yon! Tony, nung araw na yon na iniwan na kami ni Papa. Masakit at hindi ko akalain na hahantong kami sa ganong sitwasyon. Mas bumigat pa ang sakit na nararamdaman ko nang mabalitaan ko sa kumpare ng Papa ko na meron ng bagong kinakasama si Papa. Sa madaling sabi, ginamit lang niyang paraan ang pag-aaway nila ni Mama para tuluyang kumalas sa kanilang relasyon. Mula noon, mag-isa akong itinaguyod ng mama ko. Sa tulong ng kanyang kaibigan, nakapagtrabaho siya bilang sekretarya na siyang pinagkukunan namin ng panggastos. Halos mawala na ng oras sa akin si Mama dahil sa haba ng oras na ginugugol niya sa trabaho. Mabuti na lang, palaging nasa tabi ko ang nobya ko na si Sarah na siyang nagpapalakas ng loob ko at sumusuporta sa akin sa lahat ng pagkakataon. Saan na kaya si Mama? Sabi niya susunod daw siya. Malapit na kami magmarcha, wala pa rin siya. Teka, matawagan na nga lang si Mama. Sumagot ka, please. O bakit? Hello, Ma? Nasaan po kayo? Malapit na kasi magsimula yung program. Ay naku, sakto. Tatawag nga rin sana ako sa'yo. Sasabihin ko sana na hindi na ako makakapunta dyan. Ha? Bakit, Ma? Eh may bigla kasing pinapasa sa akin na trabaho yung boss ko eh. Di ba nag-file kayo ng leave para sa graduation ko? Ba't pinagtatrabaho pa rin kayo? Ay nagkaroon nga daw ng emergency sa opisina at wala namang ibang pwedeng gumawa kundi ako lang. Hala, paano yan? Sino kasama ko ngayon? May award ako, aakit ako ng stage, Ma. Nakakaya naman kung ako lang wala akong kasamang magulang. Ma naman, baka pwedeng sumaglit man lang kayo. Hindi talaga pwede.
Sa teacher mo na lang o kaya doon na lang sa nanay ng girlfriend mo. Ma naman, graduation na graduation ko, wala ka. Wala na nga si Papa, pati ba naman kayo? Basta, babawi na lang ako sa'yo. Wala nang drama-dramang ganyan. Sige na, marami pa akong gagawin. Pasensya na. Bye. Ma! Paano na kaya to? Emil! Sarah! Oh, anyari sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo para kang binagsakan ng langit at lupa? Teka, nasan si tita? Nakita mo na ba? Di raw makakapunta. Ha? Bakit? Meron daw emergency sa opisina eh. May pinapagawa raw sa kanya yung boss niya. Paano yan? Malapit na mag-umpisa yung program. Sinong kasama mo sa stage mamaya? Yun ang nga pinoproblema ko eh. Pwede kayang si tita na lang? Nanay ko? Oo naman, walang problema. Payag kaya si tita? Oo naman no, papayag yun, bakit naman hindi? Tsaka may intindihan naman ng nanay ko ang sitwasyon mo. Hayaan mo, sasabihin ko agad sa kanya. Kinakausap lang niya sandali yung kumari niya na nandun sa dulo. Sige, salamat ah. Teka, hindi ba alam ng mama mo na may honor ka? Hindi, sabi ko lang kasi may special award ako. Surprise ako sana yun sa kanya na kasama ako sa honor roll. Kaso, ako to na sorpresa eh. Sayang naman. Di bale, pwede mo pa naman siyang isorpresa mamaya pag uwi mo sa bahay. Sabagay. Huwag ka naman lungkot dyan. Sige ka, papangit ka niyan. Gwapo-gwapo mo pa naman ngayon. Ikaw talaga, nang bola ka pa. Hindi totoo yun. Halika nga dito, ayusin ko yung kwelyo ng polo mo. Sige, salamat. Makakauwi na rin sa wakas. Sana matuwa si mama mamaya kapag pinakita ko sa kanya itong mga medal ko. Ay, teka. Si mama ba yung nakikita ko? Ba't nasa bahay siya? Akala ko pa pumunta siya sa opisina. Tsaka, sino yung lalaking palis na kasama niya? Bukas na lang ulit. Ingat ka. Ma! Oh, ba't ang aga mo namang umuwi? Wala naman akong ibang pupuntahan eh. Lahat naman po ng mga kaklase ko may kanya-kanyang lakad kasamang pamilya nila pagkatapos ng graduation. Ganun ba? Opo. Ma. Oh, bakit? Akala ko ba nagpunta kayo ng opisina? Hindi na. Dito ko na lang sa bahay tinapos yung pinapagawa sa akin ng boss ko. Okay. Sino po yung lalaking umalis na nakamotor? Yun ba? Si ano yun? Si George. Kaopisina ko. Inutusan ng boss ko na ihatid yung ibang files dito sa bahay. Kaopisina niyo po ba talaga o baka naman po boyfriend niyo na? Ha? Anong boyfriend ka dyan? Hindi Ikaw kung ano-ano naiisip mo. Mabuti pa pumasok ka na sa loob at magpalit ka na ng damit mo. Tsaka, ano yung hawak mo? Ma, para po sa inyo. Ano yan? Mga medal ko po. Graduate po ako ng may honor. Tsaka mga special award po. Gaya ng sa Quiz Bee. Yan. Gusto ko po sana kayong i-surprise kanina sa graduation. Kaya lang, di naman po kayo nagpunta. Pasensya na. Congrats. Mabuti naman at hindi na sayang yung mga paghihirap ko sa'yo. Sige na, pumasok ka na. Ma. O bakit? Ma, ba't parang hindi naman po kayo masaya para sa akin? Di ko man lang naramdaman po na proud kayo na may honor ako. Samantalang yung ibang magulang ng mga kaklase ko halos maiyak pa sa tuwa Ano pang gusto mong gawin ko? Binati naman na kita, hindi pa ba sapat yun? Iba po kasi yung inaasahan ko magiging reaksyon niyo. Ay nako, Emil. Ako pagod ako sa pagtatrabaho Wala pa akong maayos na pahinga. Ano pa bang gusto mo? Wala akong panahon sa ganyang mga drama. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob at marami pa akong gagawin. Okay, sige po.
Kalaunan dahil sa sobrang abala ni Mama sa trabaho, dumating kami sa punto na halos hindi na kami nagkakakwentuhan. Magkasama nga kami sa bahay pero iba naman ang palagi niyang kausap. Madalas kong makita at marinig na may kausap na lalaki ang mama ko sa cellphone. At malakas ang kutob ko na baka may nobyo ng mama ko. Posibleng ang lalaking nakita ko noon na umalis sa bahay sakay ng motorsiklo ang kanyang karelasyon. Wala namang problema sa akin kung magkaroon siya ng bagong karelasyon dahil gusto ko rin na makitang masaya ang mama ko. Pero sana lang, huwag niyang kalimutan na meron pa siyang anak na sabik sa kanyang atensyon at pagmamahal. Tony, ilang linggo ang lumipas. Inamin din sa akin ni Mama na meron na siyang bagong karelasyon. Si George nga. At siya nga yung lalaking nakita ko noon. Mabait at mukha namang may sinabi sa buhay si George. At dahil sa nakikita kong masaya naman ang mama ko sa piling niya, tanggap ko ang kanilang relasyon kahit naramdam ko na tuluyan ang mawawala ang atensyon sa akin ni Mama. Tony, pagkatapos ng high school, nag-apply ako sa isang universidad para doon magkolehiyo kasama ang nobya ko na si Sarah. Pareho naman kaming nakapasa. Sabi naman ni Mama, kakayanin niya raw ang pagpapaaral sa akin. Kaya mas lalo akong naging porsigido na mag-aral dahil pangarap ko na makapagtapos at mabigyan ng magandang buhay balang araw ang mama ko. Gusto ko hindi na siya magtatrabaho. Siguro naman kapag ganun, mas marami na siyang oras para sa akin. Pero Tony, isang araw, isang pangyayari ang hindi ko inasahan. Ma, nandito na po ako. Oh ma, ba't nag-iimpake ka? Saan kayo pupunta? Aalis ako. May nakita kasi akong trabaho. Mas malaki ang sahod kumpara sa kinikita ko dito. Medyo malayo, hindi pwedeng mag-uwian araw-araw. Saan naman? Basta. Tsaka ko nasasabihin kapag nakarating na ako dun. Ha? Ma naman, bakit ayaw niyo bang sabihin sa akin? Tsaka bakit parang biglaan naman yata yung pag-alis niyo? Ngayon niyo lang sinabi kung kailan naalis na kayo. Biglaan kasi yung pangangailangan nila ng tauhan. At ayoko naman na maunahan pa ako ng iba kaya pumayag na rin ako na umalis agad. Ano bang magiging trabaho niyo doon? Sekretarya din? Basta wag ng maraming tanong. Ma naman, hirap naman ito na alis kayo tapos wala man lang akong alam sa mga detalye kung saan kayo pupunta tsaka kung anong trabaho na gagawin niyo ron. Isa pa, hindi ko kaya mag-isa dito sa bahay, ma. Anong hindi kaya? College ka na. Malaki ka na. Tsaka, kalalaki mong tao, matatakot kang mag-isa. Naku, Emil, ha? Wag mo kong paandaran ng kaduwagan mo. O ito, itago mo. Ano to, ma? ATM card. Iti-text ko na lang sa'yo yung PIN. Diyan ko ipapadala yung baon mo at panggastos mo sa araw-araw. Yung kulang sa matrikula mo, sabihan mo lang ako kung kailan ang bayaran. At siguraduhin mo lang sa akin na ipapadala mo yung resibo galing sa eskwelahan na talagang nagbayad ka. At yung renta ng bahay, ako na ang bahalang makipag-usap sa may-ari ng paupahan. Sa kanya ko na direktang ipapadala yung bayad buwan-buwan. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba yung mga sinabi ko? Apo. Mabuti naman kung ganun. Pero ma, talaga bang iiwan niyo ako? Parang di naman tama na iwan niyo na lang ako mag-isa dito sa bahay. Bakit? Hindi mo ba kayang mag-isa? Ang dami-daming estudyante na kasing edad mo o yung mas bata pa sa'yo na nagdo-dorm at hindi naman nila kasama yung nanay nila pero kaya nila. Samantalang ikaw, kalalaki mong tao, takot kang maiwan. Ma, pwede ba? Huwag niyo naman ako ikumpara sa iba. Tsaka yung mga sinasabi niyo nagdo-dorm,
may mga nanay sila na pwedeng uwian linggo-linggo kapag wala silang pasok. Ako ma, niyayon nyo pa nga sabihin kung saan kayo pupunta eh. Tapos hayaan nyo lang akong biglang pa sa mga bagay-bagay na mag-isa. Kasi nga lalaki ka. Alam kong kaya mo na yan. At kailangan mo ring matuto na tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi yung lagi kang umaasa at nakadepende sa akin. Pero ma, wag naman ganito. Umanap na lang kaya kayo ng ibang trabaho na hindi tayo magkakaiwalay. Tayong dalawa na nga lang magkasama, mawawala pa kayo. Ma'am, maawa naman kayo sa akin. Ay, pwede ba, Emil? Manahimik ka na nga lang dyan. At wag mo nang kontrahin yung pag-alis ko. Ang tagal kong hinintay yung oportunidad na to na magkaroon ng trabahong mataas ang sahod, tapos pipigilan mo pa ako. Sana naman makisama ka na lang. Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko, para sa kinabukasan mo. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan kong magpaka-praktikal. Pero ma… Wala nang pero-pero. Buo na yung desisyon ko. Basta sa ayaw at sa gusto mo, aalis ako. Nagugutom na ako. Sana may kanin pa sa kaldero. Patay, wala palang kanin. Ano ba yan? Di man lang nagsayang si mama bago umalis. Paano kaya to? Di ba naman ako sanay magsayang ng kanin? Ay, alam ko na. Si Sarah. Papaturo ako sa kanya. Hello? Hello, Sarah. Oh, bakit napatawag ka? Kailangan ko kasi ng tulong mo eh. Oh, bakit? Ano ba yun? Ano kasi? Ano? Sabihin mo na huwag ka nang mahiya. Magpapaturo sana ako sa yung magsaing. Ha? Magsaing? Oo, hindi kasi ako marunong eh. Yun lang ba? Sige, walang problema. Pero, nasan ba si tita? Ang totoo kasi niyan, umalis si mama. Iniwan na ako mag-isa dito sa bahay. Ha? Bakit? Saan siya nagpunta? Yun, magtatrabaho raw sa malayong lugar. Mas malaki raw kikitain niya dun kumpara dito. Kaya eto, wala ako na matuto mag-isa na gumawa ng mga gawaing bahay. Ganun ba? Sa totoo lang, nalulungkot ako eh. Dalawa na nga lang kami magkasama ni mama sa bahay eh. Iniwan pa ako. Huwag ka na masyadong malungkot. Sigurado akong katulad mo, nalulungkot din si tita at mahirap din sa kanya na iwanan kang mag-isa. Pero isipin mo na lang na ginagawa naman niya yan para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Ganun naman kasi ang mga magulang, di ba? Gagawin ang malayo pa sa piling nila. Sa bagay, tama ka naman. Huwag kang mag-alala. Kapag kailangan mo ng tulong o di kaya kapag meron kang hindi alam sa mga gawaing bahay, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Tawagan mo lang ako. Handa akong turuan at tulungan ka sa abot na makakaya ko. Salamat ah. Buti na lang talaga nandiyan ka. Siyempre naman. At bilang girlfriend mo, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Tony, 17 anyos lang ako noon nang iwan akong mag-isa ni mama. Ang hirap na walang alam sa mga gawaing bahay. Hindi ako marunong magluto. Kaya kundi prito o dilata ang ulam ko, madalas ay kumakain na lang ako sa mga karinderya. Tony, ilang linggo na ang lumipas noon. Wala pa rin akong alam kung nasa ang lugar ang mama ko. Nanatili kasing tiko ang bibig niya sa pagbibigay sa akin ng impormasyon. Kaya hinayaan ko na lang din siya. Nakakalungkot mag-isa sa bahay. Iba pa rin kasi ang pakiramdam kapag merong magulang na kasama sa bahay. Pero wala naman akong magagawa kundi ang harapin ang realidad na mag-isa na lang ako sa buhay. Tony, makalipas ang ilang buwan, napansin ko na pakunti ng pakunti ang perang ipinapadala sa akin ng mama ko. Bagay na sobra kong ipinagtataka. Hanggang isang araw… Kapagod?
Gusto ko na magpahinga. Buti na lang, wala na kaming exam bukas. Teka, ano ginagawa ni Beauty sa tapat ng pinto ng apartment? Hala, nilalagyan niya ba ng padlock? Ay, bakit kaya? Ate Ganda, ba't nilalagyan niyo ng padlock yung pinto? Ay nako, mabuti naman dumating ka na para sabihin ko sa'yo mula ngayon hindi ka na pwedeng tumira sa apartment ko. Ha? Bakit po? Aba, ilang buwan nang hindi nagbabayad ng upa yung mama mo. Nagpadala lang ng 2 beses tapos hindi na nagparamdam, pabihira. Ano? Sabi niya po sa akin magbabayad daw siya Baka sabi niya lang yun sa'yo pero ang totoo hindi na. Totoo po ba? O bakit, mukha ba ako nagsisinungaling? Mabuti pa tawagan mo na yung mama mo nang malaman mo na yung totoo. Pero pasensya ka na ha, hindi na talaga kita papayagan na matulog dyan. Dahil inubos na ng mama mo yung pasensya ko. Ate naman, baka pwedeng makahingi po ng konting palugit. Ay hindi na, sobra-sobra na yung palugit na binigay ko sa mama mo. Mabuti pa, kunin mo na lang yung mga gamit mo, umalis ka na. Pero kung makakabayad ka ng pera ngayong gabi, hindi kita paalisin. Kung ako sa'yo, kausapin mo na yung magaling mong nanay at humingi ka ng pera sa kanya. Sige na, babalikan na lang kita. Ba't kaya hindi nagbabayad si mama? Diyos ko, ano nangyayari? Matawagan nga. Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number. Ha? Isa pa nga? Sorry, the number you have reached is not in service. Wisit, ano ba nangyayari? Paano na to? Bira. Pamalas ko naman ngayong araw. Buwisit talaga yung Beauty na yun. Di pa ako pinayagan dumatulog. Kung anong ganda ng pangalan, yun naman ang kinapangit ng ugali. Emil! Ba't ngayon ka lang? Ba't nandito ka sa gilid ng tindahan? Tumayo ka nga. Lasing ka ba? Kanina pa kita hinihintay dumating ha. Pasensya na. Alam mo naman na hindi ako basta-basta pinapayagan lumabas ng bahay lalo na't gabi na. Nagsinungaling nga lang ako sa tatay ko na may gagawin akong project na Althea para lang makapunta dito tapos galit ka pa't umiinom? Kasi naman Kanina pa ako bad trip dito Ano ba kasing nangyari? Tsaka, bakit ang dami mong dalang bag? Kasi pinalayas ako ng may-ari ng apartment na tinutuluyan ko. Ha? Bakit? Ilang ang buwan na raw siyang di binabayaran ni mama. Nung magaling ko namang nanay, ilang beses ko sinubukan na tawagan, hindi ko naman makontak. Buwisit talaga Kung kailan kailangan ko siya, doon naman nawawala. Anong plano mo niyan? Hindi ko alam. Mukha ba akong may plano? Paano yan? Kaya nga tinawagan kita Baka pwedeng sa inyo na muna ako makitulog. Kahit ngayong gabi lang. Ha? Sa amin? Kanino pa ba? Wala naman akong ibang alam na pwede kong tuluyan, kundi sa inyo lang. Wala rin naman akong perang pan-check-in sa mga motel. Naku, hindi ka pwede sa amin. Ha? Hindi? Bakit? Magagalit si nanay at tatay. Tsaka alam mo naman, konserbatibo mga magulang ko. Isa pa, baka machismis pa tayo sa mga kapitbahay namin. Yun pa naman yung pinakaayaw ni nanay, yung napag-uusapan ng ibang tao. Bira naman baka naman pwede mong pakiusapan. Tsaka, ba't ba lagi na lang iniisip mo sasabihin na ibang tao? Hindi mo pwedeng unahin mo na lang muna yung makatulong? Pasensya ka na. Kung ako lang talaga masusunod, walang problema sa akin. Kaya lang, kilala ko mga magulang ko. Sigurado ako hindi sila papayag, magagalit sila lalo sa'yo. Buwisit naman buhay ito. Ba't naman napakawalang kwenta ng lahat ng tao nasa paligid ko? Yung mga magulang ko, iniwan ako. Tapos ikaw na girlfriend ko, ayaw akong tulungan. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Hindi lang talaga pwede yung pabor na hinihingi mo.
Alam mo naman na kapag kaya ko, ginagawa kong lahat para sa'yo eh. Sadyang iba lang talaga yung sitwasyon ngayon. Ewan ko sa'yo. Wala kang kwenta, umuwi ka na nga lang. Teka, sandali! Saan ka pupunta? Di ko alam. Hintayin mo ako! Aalalayan kita! Pwede ba? Tumbaki! Bitiwan mo nga ako, kaya ko sarili ko. Yan ba ang kaya? Eh hindi ka na nga makalakad ng diretso. Tara na, alalayan na kita. Kaya ko nga sarili ko, bitiwan mo ako. Emil, ano ba? Emil! Huwag mo akong hawakan. Saan ka ba pupunta? Huwag mo akong hawakan. Mag-usap muna tayo ng maayos. Ano Ano ba? Sabi na huwag mo akong hawakan eh. Mag-isip muna tayo ng maayos, ha? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Doon ka na nga. Aray ko. Sarah, sorry. Di ko sinasadya. Halika, tulungan kita tumayo. Hindi sinasadya! Ano yun? Kusang gumalaw yung mga braso mo para itulak ako? Pasalamat ka, ha? Hindi tumama yung ulo ko sa semento. Emil naman, sinusubukan ko namang tulungan ka eh. Tapos ganito pa yung gagawin mo sa akin? Hindi lang kita mapagbigyan sa gusto mo, itatrato mo na ako ng ganito. Sorry. Pasensya na. Nadala lang ako ng init ng ulo ko. Ewan ko sa'yo. Imbis kasi na umisip ka ng ibang paraan para masolusyonan ng problema mo, alak pa at init ng ulong inuuna mo. Tapos pati ako pagbabalingan mo ng galit. Sorry na, pasensya na talaga. Hindi na ito mauulit. Talagang hindi na ito mauulit. Bahala ka na sa buhay mo. Uy, Sarah, sandali. Hintayin mo ako. Sarah! Tony, hindi ko akalain na ang pagtulak ko kay Sarah ang magiging mitya ng hiwalayan namin. Sobra-sobrang inis at galit ang naramdaman ko sa sarili ko. Wala na nga akong matutuluyan. Nawalan pa ako ng taong minamahal. At dahil sa hindi ko alam kung saan ako pupunta, lahat ng mga kaibigan ko, tinawagan ko para makitulog pero ni isa sa kanila, walang may gusto na tulungan ako. Mabuti na lang nakontak ko ang nanay ng pinsan ko na siyang nagpatuloy sa akin nung gabing yun. At habang nakahiga ako sa kwarto, hindi ko napigilang maiyak, Tony, sa sama ng loob at awa sa sarili ko. Pakiramdam ko, sa mura kong edad, ay pinarurusahan ako ng mundo. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako iniiwan ng mga taong mahal ko? Tony, mula noon ay naging miserable na ang buhay ko. At dahil tuluyan ang hindi nagparamdam ang mama ko, nagdesisyon akong tumigil na sa pag-aaral para magtrabaho. Para mabuhay at magkaroon ng pambayad sa renta, kung ano-anong trabaho ang pinasa ko o pinasok ko. Naging construction worker ako, kargador, barker ng jeep, at aaminin ko, maging pagbebenta ng serbisyo sa kama ay ginawa ko. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinapasok ko para mabuhay at magkaroon ng pambili ng mga bisyo kong alak, sigarilyo at maging ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Oo, Tony, nalulung ako sa mga bisyo dahil na rin sa impluwensya ng mga naging barkada ko. Pero makalipas ang 2 taon, matapos mahuli ng mga pulis ang ilan sa mga barkada ko na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, doon ako natauhan na tumigil na bago ako mabulok sa bilangguan. At sa tulong ng pinsan ko, nagkaroon ako ng maayos sa trabaho bilang isang promodizer. Hindi ko akalain na dahil sa trabaho kong yun, muling magtatagpo ang landas namin ng isang taong nagkaroon ng mahalagang papel sa buhay ko.
Sakto na siguro tong kahon na to para mapuno yung mga stock ng mga delata dito. Kuya, excuse me. Pwede bang makiabot nung tinapay dun sa taas? Hindi ko kasi abot eh. Pasuyo na lang para hindi mo na iusog yung kahon para makadaan ako. Sige pa ma'am, walang problema. Ito pa mama. Salamat. Sarah? Ikaw ba yan? Emil? Oo, ako nga. Kumusta? Eto. Okay naman. Ba't nandito ka? Ang ibig ko sabihin, paano ka napadpa dito? Lumipat na ba kayo ng bahay? Ay, hindi. Kakaumpisa ko lang ng OJT dun sa kabilang building. Talaga? Ang buti naman, nag-OJT ka na. Konti na lang, makakapagtapos ka na. No? Oo nga eh. Ikaw, kumusta? Eto, staff dito sa grocery. Di na ako nakapag-aral eh. Mabuti na lang may kakilala yung pinsan ko dito, kaya yun, nakapasok ako. Ganun ba? Pero okay din ah. At least, kahit papano may pinagkakakitaan ka na. Oo nga eh. Pero di ka tulad mo ha. Sigurado may mararating ka na sa buhay, lalo na't makakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Ako, sana. Pero syempre, hindi natin masasabi ang buhay. Sabagay. Pero alam mo, hindi kita halos nakilala ha. Mas lalo kang gumanda ngayon. Ay, ako. Totoo. Tama na kayong pambobola. Hindi na ako naniniwala sa mga ganyan. Uy, grabe. Siya, mauna na ako ah. Marami pa kasing pinabibili sa akin si Mama eh. Gusto mo tulungan kita para mapabilis ka? Ay, hindi na. Kaya ko na yung sarili ko. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Salamat. Sige, wala yan. Basta pag may kailangan ka, nandito lang ako. Sige. Mauna na ako. Sarah, sandali! Bakit? Sarah, pwede ba mag-usap muna tayo kahit ilang minuto pa? Ha? Bakit? Sarah, gusto ko lang humingi ulit sa'yo ng sorry sa nangyari nun. Ha? Alin doon? Yung nangyaring pagtulak ko sa'yo, yung huling beses na nag-usap tayo bago ka makipaghiwalay. Yun ba? Wala yun. Kalimutan mo na yun. Ay, hindi. Kahit na. Gusto ko pa rin humingi ng tawad sa'yo. Kasi kung ikaw, nakalimutan mo na, ako hindi. Mula nung mawala ka, araw-araw kong sinisisi ang sarili ko dahil sa nagawa ko. Tsaka sa mga nasabi ko nun. Di ko talaga akalain na mangyayari yun eh. Daming nawala sa akin, lalo ka na. Katulad nga ng sabi ko, kalimutan mo na yon at patawarin mo na rin ang sarili mo. Kasi ako naman, napatawad na kita eh. Pero salamat na rin at humingi ka pa rin ng tawad kahit medyo nahuli lang. Ramdam ko naman na sincero ka. Salamat. Total, napatawad mo naman na ako. Baka pwedeng bigyan mo sana ulit ako ng pagkakataon na maging kaibigan mo. Kaibigan? Oo, kaibigan. Ayos lang? Oo naman. Kaibigan lang naman eh. Wala namang problema doon. Talaga? Oo nga. Basta siguruhin mo lang hindi mo na ako itutulak o sasaktan. Dahil pag nagkataon, ipapapulis na kita. Oo naman. Hindi na maulit yun. Pangako yan. Okay. Sige. Asahan ko yan Oo naman. Bale, bilang may kaibigan na tayo, payag na akong samahan mo na mamili para mabilis na rin ako matapos at na makauwi na ako. Rush hour na rin kasi. Baka bukas pa ako makarating ng bahay sa sobrang traffic. Sige ba, walang problema. Tony, mula noon ay naging magkaibigan na muli kami ni Sarah. At kalaunan ay ang panunumbalik ng aming pagmamahal sa isa't isa. Oo, nagkabalikan kami ni Sarah. Ang sarap sa pakiramdam na meron na ulit akong tao na makakasama, makakausap, at magpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Naging masaya naman ang takbo ng relasyon namin ni Sarah.
Pero may isa lang kaming laging problema. Ang hindi ko mapigilan na bisyong pag-inom ng alak kasama ang barkada. Pre, ingat ha. Una na ako. Bye. Ingat. Salamat. Teka, matawagan nga muna si Sarah bago ako umuwi. Hello? Hello, Sarah. Kumusta na, mahal ko? Nakauwi ka na ba sa bahay? Oo, nakauwi na ako. Teka, lasing ka na naman ba? Uy, hindi ako lasing. Nakainom lang. Diyos ko naman, Emil. Wala ka nang ginawa kundi uminom. Nagkatuwaan lang naman kami. Ito naman. Nagkatuwaan? Ilang beses pa kayo magkatuwaan sa isang linggo? 3? 4? Sus, nagalit na naman eh. O paano ka uuwi niyan? Huwag mong sabihin na magmamotor ka pa. Kaya ko naman sarili ko eh. Daan-daan lang naman magpatakbo ng motor. Hindi, wag na. Huwag kang umuwi ng lasing. Diyan ka na lang makitulog sa bahay ng kaibigan mo. Mahirap magmaneho ng nakainom. Huwag kang mag-alala, kaya kong umuwi. Ako pa ba? Para naman wala kang tiwala sa akin. Alam mo naman mas magaling ako magmotor pag nakainom eh. Mas listo ako, baka akala mo. Kita ko lahat, rinig ko lahat, ultimo huni ng insekto. Emil, pwede ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon pagaganahin mo yung yabang mo ah. Sinuwerte ka lang nung nakaraan pero... O siya, sige na mahal, uwi na ako. Emil, ano ba? Tawagan lang kita pag nakauwi na ako ha. Emil! Babayu! Makauwi na nga. Sarap magmotor ng ganitong oras, oh. Walang gaano sasakyan, oh. Oh, teka, may stoplight. Hindi, bale, kaya akong pabutin yan bago pa magpula yung ilaw na yan. Uy, may truck! Aray ko. Sakit. Mabuti naman at nagising ka na. Nasaan ako? Gusto ko sanang sabihing impyerno eh. Malamang nasa ospital ka. Salamat ka, galos at pilay lang ang inabot mo. At buti na lang nakapagpreno yung truck dahil kung hindi, pinaglalamayan ka na ngayon. Ba't naman kasi hindi ka marunong makinig? Kung sinunod mo na lang sana ako, hindi yan mangyayari sa'yo. Sorry na. Huwag ka nang magalit, boy naman ako eh. Pambihira. Hindi mangyayari to kung nakikinig ka sa akin. Hindi pwedeng gusto mo lang lagi ang nasusunod. Matuto ka rin sana makinig sa mga sinasabi sa'yo ng ibang tao. Lalo na kung alam mong mas tama sila kaysa sa'yo. Masyado ka kasing bilib sa sarili mo eh. Alam mo, kung sasermonan mo lang din ako, sana hindi mo na lang ako pinuntahan. Masakit na nga katawan ko, pinasasakit mo pa ulo ko eh. Ah, talaga ba? Kasi ako matagal nang sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko maintindihan kung bakit sinisira mo yung buhay mo. Galit na galit ka sa mga magulang mo. Pero ginagawa mo ngayon kung ano yung ginawa ng tatay mo dati. Diba? Mangingino, maraming bisyo, walang pakialam sa mga mahal sa buhay yung tatay mo. O, anong ginagawa mo ngayon? Ganun ka rin, diba? Parehas lang kayo ng tatay mo. Kinumpara mo pa talaga ako sa hayop na yun? Nag-sorry na nga ako, diba? Ilang sorry bang kailangan ko sabihin sa'yo? Ano, gusto mo lumuhod pa ako, ganon? Emil, hindi naman paghingi ng sorry mo yung punto ko dito eh. Ang akin lang, huwag ka nang pumari sa tatay mo. Ayusin mo na yung buhay mo. Kung hindi para sa'yo, kahit para sa akin man lang. Ipakita mo sa akin na tama ang desisyon kung balikan ka.
Na kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, meron ka pa ring pangarap. Kasi Emil, yun yung kailangan ko ngayon eh. Yung lalaking maaasahan ko, yung masasandalan ko. Hindi na pwede yung ganyan, Emil. Lalo na ngayon. Magiging tatay ka na. Ano? Ano sabi mo? Ako? Magiging tatay na? Hindi ko nga alam kung dapat bang ipaako ko pa sa'yo tong batang nasa tiyan ko. Dahil mukhang walang pupuntahan ang buhay natin sa mga ginagawa mo. Teka. Alam mo ba? Kung anong nararamdaman ko ngayon, ha? Para na akong mababaliw. Takot na takot ako dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na buntis ako. Sigurado mapapatay nila ako. Nag-uumpisa pa lang akong abutin yung mga pangarap ko eh. Kakatanggap pa lang sa akin sa isang magandang kumpanya tapos ganito na ang nangyari. Sana kung kaya mo kong buhayin, Emily. Eh di kahit papaano may lakas ako ng loob harapin yung sitwasyon natin, kaso wala. Sarah. Ang mabuti pa, iiwan na muna kitang mag-isa. Para naman makapag-isip-isip ka. Sarah, sandali. Sarah! Sarah, patawarin mo ako. Huwag kang umalis, mag-usap tayo. Sarah, patawarin mo ako. Okay, huwag kang umalis. Kuntiin mo na hindi ako magiging mabuting tatay dahil sa mga pinagagawa ko sa buhay ko. Handa na ako magbago, okay? Magbabago na ako. Para sa'yo. Para sa magiging anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ayusin ko sa sarili ko. Gagawin ko lahat. Patutunayan ko sa'yo na kaya kong maging mabuting tatay para sa magiging anak natin. Sana, Emil, gawin mo. Bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa totoo lang napapagod na rin akong unawain ka eh. Kaya lang, kung hindi ka pa rin magbabago, baka mas makakabuti pang walang kilalaning tatay ang magiging anak ko. Dahil gusto ko siyang protektahan at ayokong iparanas mo sa kanya yung mga bagay na naranasan mo noon sa tatay mo. Hindi mangyayari yon. Handa akong tuparin ang pangako kong pagbabago. At sisiguraduhin ko na hindi kita mabibigo. Hindi ko kayo bibiguin ng anak natin. Pangako. Hindi mararanasan ng anak ko yung miserableng buhay na binigay sa akin ng mga magulang ko. Tony, pareho kaming nangako ni Sarah na magiging mabuti kaming magulang sa aming anak. Lalo na ako. Hindi ako papayag na matulad ako sa mama at papa ko na bigong magpakamagulang sa akin. Nagpakasal rin kami ni Sarah sa West at nagtayo rin ako ng maliit na negosyong vulcanizing shop gamit ang perang regalo sa amin ng mga magulang ni Sarah. Nang makaipon, bumalik ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Gusto ko kasing mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. Tony, 2 taon na akong may asawa noon na magkaroon akong muli ng komunikasyon sa mama at papa ko. Naalaman ko na nasa Davao na pala si mama at meron na ring sariling pamilya. Si papa naman, nagtatrabaho na sa ibang bansa. Masaya na akong makabalita tungkol sa kanila. Pero hindi na siguro maaalis sa puso ko ang mga sugat ng nakaraan dahil sa pangiiwan nila. Ganun pa man, napatawad ko na rin sila at wala nang ibang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang aking pamilya. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Emil. Sumasa puso
sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasapuso.